Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagbibahagi sa Banal na Eucharistia. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ang mamamuna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benja Pahota, katuwang ka-rector ng ESO Shrine. Magsitayo po tayo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ang mamamuna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benja Pahota, katuwang ka-rector ng ESO Shrine. Magsitayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ibig, biyaya at kapayapaan ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sa iyo. Mga kapatid, alalahanin natin kung gaano ang pangangailangan natin sa Espiritu Santo sa ating buhay. At
At kung sa ilang paraan tayo di naging karapat-dapat sa kanyang pamamalagi sa ating piling. Panginoong Yesus, ibinigay mo sa iyong mga disipulo ang Espiritu Santo upang maging guro at tagapagtanggol nila. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, ibinigay mo sa iyong simbahan ang Espiritu Santo upang mamatnubay sa Kanya sa buong katotohanan. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, ibinigay mo sa iyong simbahan ang Espiritu Santo upang maging bukal ng pagpapatawad at pagpapakabanal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkalipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang pumbong mula sa langit. Animoy, kabulot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wali, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang tubong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating natutubong wika ang narinig natin sa kanila?"
Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga nanirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa dito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangat-hangat gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman, Panginoon, si Jesus, na hindi siya pinapaglubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito.
Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binibigyan ng kaloob na nalahayag na sumasakanyang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan, tayong lahat, maging hudyo o griyego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin
ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salita narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu na Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Sinasabi po na ang pagdiriwang ng Pentecostes o ang linggo ng Pentecostes ang siyang pagsilan o kapanangakan ng ating simbahan. Kaya marami tayo narinig, bumabati, happy birthday, dahil ito ang ating kapanangakan. Sasabihin natin oo at hindi. The descriptions are not accurate. Kapag sinabi kasi natin, ngayon ay birthday ng simbahan, automatic ang pumapasok sa ating pag-iisip ay yung simbahan natin ngayon. Meron tayong Santo Papa, meron tayong mga kardinal, may mga obispo, meron tayong curia na tinatawag, meron tayong canon law, may Vatican, St. Peter's Square, mga encyclicals. Yun ang narinig natin. Yun ang pumapasok sa ating pag-iisip kapag sinabi natin simbahan. Ngunit hindi yan ang tunay na simbahan. Alalahanin natin nang dumapo ang Espiritu Santo noong linggo ng Pentecostes, ito ay dumapo sa mga ordinaryong tao, mangingisda, mga kalakal, mga nagmamolekta ng buwis, mga ordinaryong tao magsasaka. Dito nagsimula ang simbahan. Ito ang kapananakan ng ating simbahan. Ang paglimlim ng Espiritu Santo sa mga ordinaryong tao na binigyan ng misyon. Misyon para ipalaganap ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Ang kadakilaan ng Kanyang kaharian. Ito ang atas sa atin. Meron pong isang beses, isang linggo ng umaga, na nahihiligisi niya yung kanyang anak. Tumayo ka na dyan. Malilit ka na, magbihis ka na. Sabi ng anak, ayoko pa. Sige na, magbihis ka na at baka maliit ka pa sa simbahan. Ayoko pumunta kayo sa simbahan at bibigyan kita ng 2 reason kung bakit. O ano yun? Una, ayaw ko sa kanila. Ikalawa, ayaw nila sa akin. At ang sabi ng nanay, kalokohan. Bumangon ka ngayon din at ibibigay ko sa iyo ang 2 dahilan kung bakit ka kailangan pumunta na ngayon sa simbahan. Una, 40 years old ka na. Ikalawa, ikaw ang parish priest doon sa simbahan. Kung minsan po tayo gano'n ay tutulog-tulog din na parang meron tayong pangamba, meron tayong pag-aalinlangan. Ayaw natin pumunta ng simbahan dahil may takot tayo. No? Baka hindi nila ako magustuhan. Baka hindi ako matanggap doon sa simbahan niyo. At ganito rin yung nararamdaman ng mga apostol noong pagkamatay ni Jesus bago sila libliman ng Espiritu Santo. Nagtatago lamang sila doon sa cemetery room. No? At doon sila nagtitipon in secret ng lahat ng mga nananampalataya kay Jesus. In secret because of fear. May takot. Pero nang dumating ang Espiritu Santo, nagkaroon sila ng tapang. Nag-alab ang kanilang mga puso, nagkaroon sila ng lakas na loob, ipabalita ang ibinigay na misyon sa kanila. Kahit na ano pa ang mangyari, kahit na sila pa ay kuhanin o ikulong, arestuhin ng mga Romano dahil mayroon na sila tapan. Mga kapatid, hindi simbahan ang mga struktura. Pag tinanong tayo, how is the church at such time? Pwede natin sabihin, maganda. No? May mga murals, may air condition, no? Maganda, simple, tahimik. Maganda rin yung labas. But that is not the real answer. When you are asked, how is the church at such time?
Doon, mababait yung tao, tahimik. No? Sila ay mapagmahal, mapagkalinga. Sila ay nagbibigay ng paglilingkod sa iba't ibang mga talino na ibinigay sa kanila. Ito ang simbahan. Mga taong nagkakarisa, iba't ibang mga karisma, iba't ibang mga biyaya na kaloob ng Espiritu Santo, pero lahat nagkakarisa, nagpupuri sa Diyos. Tatlo ang ating makikita identities para malaman nila na tayo ay simbahan. Una, tayong lahat ay bininyagan. Bininyagan tayo dito sa Katolikong simbahan. Kaya tayo po ngayon ay mayroong lakas loob na ipahayag, ako ay Kristiyano. Nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Dahil sa pagbibigay niya sa akin, paglilinis niya ng tubig at Espiritu Santo, ako ay naging bagong nilalang. Bahagi na ng mistikong katawan ni Jesus dahil sa pagbibigyan. Because of our baptism. Konting pagpupula lamang po, no, observation. Kapag mayroong dumarating, ako ay celebrate ng Sacrament of Baptism. Pinapatayo yung mga magulang, mga ninong at ninang dito po sa baptistry. Tapos bibigyan sila ng kopya ng rite of baptism. And then sasabihin ng pare, welcome to the celebration. Ang pagdiriwang ay pakikiisa ng lahat, no, nakikipagkaisa because there is a celebration. Pero kung minsan o kadalasan, may mga kopya lang pero kinakatamaran sumagot. No? Nahihiyang sumagot, parang natatakot sumagot. Parang natatakot sabihin na ako ay Kristiyano. Meron akong paninindigan sa aking pananampalataya. Ikinahihiya. No? Kaya kung minsan na papag-away pa rin. Tapos sinasabi ng mga pati or ng mga nagbibigay ng seminar, no? Ang mga magulang at ang mga ninang at ninang dapat ay darating na tama yung kasuotan. No? Wala yung mini-skirt, wala yung naka-shorts, wala yung naka-t-shirt lang, o yung mga naka-sleeveless. No? Tapos pagdating ay ganun pa rin. Ikalawang factor o isang elemento para tayo ay makilala bilang simbahan ay ang ating pakikibahagi sa dito sa ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia. No? The second element that we are identified as church, first is through our baptism in Christ, and the second is our participation in the breaking of the bread. Ito pong ating pagdiriwang. Pero kung minsan ay ganoon din, hindi tayo marunong magdiwang. No? Nagagaling pag inuulit ng pari, dapat po isusuot natin ay proper dress code. Kapag tayo ay naanyayahan na pumupunta po sa isang pagtitipon, sa pagdiriwang, kung saan ito gaganapin, bawal ang naka-rubber shoes, bawal ang naka-chinelas lang, bawal ang naka-shorts, ang naka-sando. Pero tayo, pag dito sa simbahan, bakit? Okay lang yan. Pwede na yan. No, sa simbahan lang naman. Parang gano'n ang ating attitude. Hindi po ba kaya naririnig natin the Sunday's best? Tayo ay gigising na maaga, tayo ay haharap sa Panginoon, ang ating manlilikha. Hindi po ba dapat tayo ay humaharap ng ating pinaka-the-best? Hindi naman po sinabi naka-gown tayo. Hindi naman sinabi naka-coat and tie o naka-barong. Ibig sabihin yung ating maihahandang pinakamabuti para sa Diyos. Kung ang papasok dito ay isang pulubi na ang pinaka-the-best niya ay naka-chinelas na mabaho na sira-sirang shorts, tatanggapin natin yun. Dahil yun ang kanila pinaka-the best. Pero sa inyo, ito ba ang masasabi natin? Ito ang inihahandog ko, the best para kay Lord. No, tignan po natin kung minsan sasabihin na ng pari o ng mga lay minister, body of Christ. Meron mga iba, ganito lang. Nasaan ang tinig? Kung iba nga tunggu-tungo na lang, pagbigay ng pari, ng kumagyan, gano'n na lang. Ito po ay pagsasabi natin na tayo ay naniniwala, nananampalataya, sumasang-ayon na yung katawan na ating tinatanggap, na yung hostia ay katawan at dugo ng ating Panginoon. Kung minsan tayo ay lumarating na late sa simbahan, nagpapahayag na ng salita ng Diyos, kung ang ating favorite na upuan ay nasa harap, pipili pa rin tayo pupunta doon sa harap kahit na ma-distract pa yung iba mga tao. Wala tayong charity, wala tayong sensitivity. Tingnan natin kung paano tayo nagbibigay ng galang
para sa iba natin mga kapatid na simbahan. No? Bibigyan natin sila ng halaga ng pag-unawa. Hindi po tayo kumisa, naalala ko, tayo ay late na, hindi na nakapakinig ng salita ng Diyos. Dumating lamang para sa komunyon, nagtatakbo ba, nagmamadali dahil kailangan ko tumanggap ng banal na komunyon. It is not a right for you to receive the body and blood of Christ if you are not prepared by the liturgy of the Word. Dalawang bahagi, the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Bakit natin ito sinasabi? Para naman maunawaan natin ang ating pagdiriwang. One time, after the 7 o'clock Mass, a weekday, somebody approached me after the Mass, nandun ako sa sacristy. Sabi niya, Father, can I receive the communion? Because hindi ko po inabutan. Sabi ko, hindi po pwede yun. Ang pagdiriwang ng Eucharistia ay buo mula sa simula hanggang sa pagkatapos. At doon lamang tayo nakikibahagi. Kung hindi na natin inabutan, we are not prepared spiritually to receive Christ. Dahil meron dalawang bahagi ang pagdiriwang. Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos hanggang sa homilia at doon sa pagdiriwang ng Eucharistia, the liturgy of the Eucharist. Bakit magtataka tayo? Bakit yung altar ay ini-insensuhan? Humahalik yung pari, doon tayo nagbaba. Because in the celebration of the Eucharist, the center of our adoration is the altar of sacrifice. Noong mga panahon na ating mga ninuno, kapag sila ay nag-aalay ng mga bagay para sa Diyos, yung pinakabangguyan, yung pinaka-the best, yun ang inaalay sa Diyos, inilalagay sa altar, sinusunod. Nandun din yung pinaka-malaking mga prutas, pinaka-the best na mga halaman o mga gulay, na lahat ng iyong mga ani, puro the best para kay Lord. Tapos susunugin. At yung halimuya na umaakit sa langit, yun ang pag-aalay para sa Diyos. Ngayon po sa ating pagdiriwang, sinasabi natin si Jesus ang kordero ng Diyos. He is the Lamb of God. Kaya siya ating pinagdiriwang, sinasakripisyo dito sa altar. Kaya kapag tayo po ay dumarating sa simbahan, kapag hindi po tayo nagdiriwang ng Eucharist, our genuflection, our reverential bow is in front of the tabernacle. But when the celebration of the Eucharist is being done, our celebration, our center of adoration is the altar. Kaya po dito tayo nagbibigay bugay. At the very start, bago po magsimula ang misa, pag umaakyat dito, nag-genuflect tayo in front of the tabernacle. Pero while the Eucharist is being celebrated, dito po tayo sa altar nakatuon. Kaya po yung sana maalala natin, pagpapaalala lahat sa ating pagdiriwang. And the third element, that we are identified as church, is the most important. It is our witnessing. Ito ay ang pagpapatotoo natin na nakikita sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating buhay, sa ating pakikipag-ugnayan sa lahat ng tao, na buhay ang Ebanghelyo sa ating pagkatao, sa ating puso, sa ating pananalita, sa lahat ng ating mga transaksyon sa ibang tao. We are church because we are baptized. We are church because we celebrate the Eucharist. We are church because we witness to the love of God. At paano natin ito ipinapakita? Sinasabi sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinapakita natin sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ano ang pinatawad sa inyo, ay dapat din ipatawad ninyo sa inyong kapwa. Dito natin ipapakita na tayo ay tunay na simbahan. Pag meron tayong pagmamahal, pagmamalasakit, at pag-unawa sa mga kahinaan ng ibang tao. Sabi ni Pope Francis, people will get annoyed at us. People will get irritated at us. They will become angry dahil makulit tayo, nakaulit-ulit natin ipinapaalala ang katuruan ng simbahan. But let it be so. Magalit na sila kung magalit. At least, we cannot be accused that we were lukewarm in our faith. Yung pananampalataya natin ay dapat mainit, nag-aalab para pinapakita natin sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, saan man tayo naroroon. Ito po ang tunay na simbahan. Amen. Happy birthday po sa inyo na.
Espiritu Santo sa pagharap sa hamon ng ating kapangakuang Kristiyano. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa, ang simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan para sa pagbabalik loob at tagapagtaguyod ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa, ang Santo Papa at lahat ng ibang pinuno ng simbahan ay maging inspirasyon ng kanilang pinagtutulungan. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa, lahat na nagtuturo ay makapagpunla ng tunay na pagpapahalaga sa kanilang mga estudyante. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa, lahat ng mga pinunong pambayan sa mundo, lalo na sa bayan natin, ay patnubayan ng malasakit at kagalingang panlahat. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa, tayo nahaharap sa mga pagsubok ay makatagpo sa ating pamayanan ng kailangan nating tulong. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Kaibig natin pa namin ang ating mga kansayang kaibigan. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Espiritu ng buhay at kabanalan, gawayan mo ang aming mga puso sa landas ng pag-ibig at paglilingkod, na kami maging mabisang kasangkapan sa pagtatatag ng kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan, kasama ng Ama at ng Panginoong Yesus. Amen. Magsipupo tayo. Alleluia,
Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, ito paarahin sa iyong mga kamay, sa pagpulyan ng karangan, sa ating kapakinabangan, at tutuong sa bayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, maundangan sa pangako ng iyong anak. Ang lihim ng iyong pag-ibig at pag-ingat ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong ilubos ng pagganap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulubog sa mga taong pinubos na iyong itinatampong bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyo kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ng pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Hanggang sa siya'y
ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na ringan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga bumanay. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang oras. Kaysa mga ng Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalutulod sa iyo. Ay magdiwang naman namin ang pagpupuri sa iyong kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pamamagitan ng panalangin, tinuro sa atin ang ating Panginoong Yesu Kristo, hilingin natin sa Ama na tayo ay mapuspos at magkalap ang ating mga puso sa biyaya ng Espiritu Santo. Kami iadya sa lahat ng kasama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamangan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Just
Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa labanan ng pagkawasa ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibago ang pagkakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at luwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, pinapakilabang mo ang iyong sabayanan sa iyong mga bigaling buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumangal ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Magsiyuko at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Niliwanagan ngayon ng Ama ang mga isipan ng mga disipulo sa pag-uumapaw ng Espiritu Santo. Bigyan nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu magpakailanman. Amen. Matupok nawa ng mga dilang apoy tulad ng lumapag sa mga disipulo
ang lahat ng kasamaan sa inyong mga puso at pagpaniningin kayo ng buong ningning. Amen. Ipinagkaloob ng Diyos ang pagpapahayag ng isang pananampalataya sa iba't ibang bilang. Tibayan niya nawa ang inyong pananampalataya at magkatotoo ang inyong pag-asang makita siya ng harapan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay at pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.